Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalaking luto na ating po balagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin na gilang Diyos. Kaya po inayaan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalaking sus. Na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, Beloved Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, you end-time prophet, narito po kami buong puso nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dalangin po namin, O Diyos, langisan mo po ang iyong banal na salita. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus at sama-sama naming sinasaway ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang. Sa pangalan ng Yesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, yung malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Una't higit sa lahat po, aking ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, paglulhati sa ating dakilang Diyos na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almeida family, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers sa buong mundo, especially po dyan sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith and the family, hallelujah. Ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr., beloved Tini and the family, hallelujah. At sa lahat po ng ating mga bisita na narito, welcome to the royal family of God. Amen. Yamang sa panahon po natin, nakikita na po natin na talagang ito'y malapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kailangan po na makasiguro tayo na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat na magmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sabi nga, watch ye therefore. Atin pong basahin from the book of Luke chapter 21 verse 36. Amen. The Gospel, coincident. Luke chapter 21 verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Ito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 21, Talatang 36. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng Ama, ng Anak ng Tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Datapwat mangagpuyat, magbantay kayo sa bawat panahon at magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng Anak ng Tao. Kaya nga mga minal, narito tayo patuloy na dumadalo. Kung nasaan ang banal na gawain, mga kapatiran nga na very wise, nandun pa sa mga Bible studies, sa mga krusada, nanonood ng ating mga iba't ibang programa, sa ating radio program, TV program, mga minamahal ko, upang lalong lumakas, mga minamahal ko. Tayo po sa bawat panahon, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kung saan ka mahina, kung saan nakikita niya na nanghihina ka na, kikilos po ang kaaway ng Diyos. Ngunit, kailangang magpakalakas ang bawat isa. Ang sabi niya, kailangang makatayo ang bawat isa sa harapan ng Anak ng Tao. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, yung tayo'y maiwan
sa rapture of the church, nakakalungkot. Kaya nga mga minahal, ang bawat isa sa atin, ang sabi po ng banal na kasulatan, kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kailangan sigurista tayo, mga minamahal ko, na talagang nandun po, ikaw ang nakakaalam nun kung nanghihina ka na. Magpakalakas ka, kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa huling panahon, mga minamahal ko, darating, there come a falling away verse, kung saan ito po ang tukso ni Satanas upang mapahamak ang marami pang Kristiyano. Ngunit tayo po ay totoong patuloy na nagpapakatatag dahil alam natin ang kaaway. Ang purpose niya to kill and to destroy. Wasakin ang bawat isa, mga minamahal ko. Na tayo po, pilit niya tayong ibabagsak upang hindi magmana ng buhay na wala hanggan. Mga minamahal ko. From the book of 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, atin pong basahin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Ikalawang taga Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 3. Huwag kayong padaya kaninuman sa anong paraan, sapagkat ito'y dumarating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang dyablo po ay totoo pong binabantayan niya. Sino pa babantayan niya? Yung mga tunay na mananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. Yung ibang mga kongregasyon, sa kanya na yun eh. Mga minamahal ko, pag-aari niya na yun. Kaya ang papasukin niya, natutuksohin upang bumagsak yung mga tunay na mananampalataya. Mga minamahal. Kaya spiritual battle. Labanang spiritual po ito. Kaya sabi, huwag tayong padadaya, mga minamahal ko, dahil ang dyablo ay talagang mandaraya. Ang sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Pagtaliwakas, sayang po ang paglilingkod po natin, mga minamahal ko, kung tayo po ay aayon pa sa mga gawa ng diablong si Satanas. Mapapahamak po ang bawat isa. Bakit nagaganap sa mga ilan na talagang binaliwala nila? Hindi binigyan ng kahalagahan ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito sa mundo natin, sapagkat ang lahat na nangasa sa libutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito po ang nagiging sanhi kung bakit napapahamak, natutokso ang mga ilan dahil hindi nila binantayan ang kaligtasang ipinagkaloob sa bawat isa. Ngunit salamat sa Diyos, napakabait niya. Ang isang ama, pag nakita niya anak, ay papaluin niya yan. Kaya pag dumating sa iyo ang tinatawag na chastisement, parusa, magalak ka. Dahil ipinapailala ng mahal na Panginoon, ikaw ay anak ko. Ikaw ay magsisi. At tiyak, pag nagpakumbaba ka, totoong ikaw ay patatawarin. From the book of Hebrews, chapter 12, verse 8. Amen. Praise the Lord. The book of Hebrews chapter 12, verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata ay 8. Datapwat, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak, saligaw kayo, at hindi tunay na anak. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag pinabayaan ka na ng ating dakilang Ama sa ginagawa mong kalikuan, mga manamahal, mas nakakatakot pala yun.
mga minamahal, dahil ang tawag sa iyo, anak sa ligaw. Hindi tunay na anak, mga minamahal ko. Yan ang katotohanan. Kaya nga sinasabi po ng banal na kasulatan, kailangan ko patunayan na anak kita, parurusahan kita. Kaya pag dumating ang mga parusa mula sa ating mahal na Panginoon, pagtutuwid mula sa ating dakilang Diyos, humingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At totoo po, sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat anong kapurihan nga, kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinampal, inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga dito mga ang nais na ating dakilang Ama, tayo po ay gumawa ng ayon sa kanyang kalooban. Yung matuwid na langdas ang nais ng ating dakilang Diyos. Wala nang lilihis sa panahon ngayon, mga minamahal ko. Yan ang laging ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, mga minamahal ko, ayaw ng Diyos. Mga minamahal ko, sapat na talagang tayo'y ipinag-aayuno, pinananalangin, mga minamahal ko, kaya tayo'y kinakahabagan pa. Lahat magsabing, praise the Lord. Magbabata tayo, magtitiis tayo kung tayo usigin dahil sa ginagawa nating mabuti, alang-alang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magalak ka dahil ikaw ay kasama sa pagtitiis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito'y nakakalugod sa Diyos, mga minamahal ko. Kaya huwag nating isipin na tayo po, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, huwag isipin, huwag mag-isip na ang kanyang sarili ay totoong matayog. Mga minamahal ko, ang pinakamaganda, isipin mo ang sarili mo, lagi kang nasa baba. Mga minamahal ko. Dahil dito ang nagmamataas, ibabagsak ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. From the book of Romans, chapter 12, verse 3, atin pong basahin, mga minamahal. The book of Romans chapter 12, verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Po sa mga Roma, Kabanatang 12, talatang 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahanuhan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos, isa puso natin, isa isip natin, isa gawa natin, mga minamahal ko. Dahil dito natanyag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang paanyaya, ikaw may problema, may karamdaman, ikaw ay nagugulumihan, nais mo ng kaligtasan, mga minamahal ko. Lahat, bawat isa sa atin dito, mga minamahal ko, galing tayo sa wala. May mga karamdaman, may mga problema. Doon sa ating relihiyon, nagmamalaki tayo, nagmamataas, ayun ang naging resulta. Ngunit, isang araw, ipinasa Diyos natin ang lahat. Kaya dito, natuto tayo, mga minamahal ko, na yung katanyagan, ibinagsak ng Diyos upang ikaw ay magpakumbaba. Kaya makita mo rito, matcha-challenge ka. Pag akyat mo pa lang, nakangiti na yung mga choir. May mga nag-a-assist, mga minamahal ko. Mga minamahal, pagdating dito, ina-assist po ang mga kapatiran. Actually, yun ang nag-convince sa akin nung nasave ako rito. Na tunay nga, ang banal na gawain na ito. Dahil nakikita ko kung paano pagsilbihan ang mga baguhan, mga minamahal ko. Lahat magsabing, praise the Lord. Baguhan ka, wala kang makain, maya-maya may biglang mag-abot. Brad, pagkain mo, baka hindi ka makatagal. Pero dito po, sa ibang kongregasyon, 2 oras, ayaw na pagod na Pero nagtataka yung iba. Pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal ko, ang presensya ng Diyos ay damang-dama. Pag natapos ang banal na gawain,
mukhang kulang pa. Kaya nananabik, dalo ng dalo, mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal dito, ipinakita ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Nakita natin ang pagpapakumbaba. Mga minamahal ko, mula pa sa simula. Kaya ang bawat isa rito, minsan merong mga katitisan, huwag niyo pong tingnan yung mga negatives. Ang tingnan niyo yung positive na kung saan dito talagang itinuturo ang kabutihan. Yung mabuting asal ng tunay na Kristiyano upang marami pang madala sa banal na gawain. Madala, mga minamahal ko, hindi madala. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ipagpatuloy natin na ang paggawa ng mabuti, lalo na po sa mga baguhan, mga minamahal ko, ibigay natin ang talagang yung paglilingkod. Dahil tayo po, we are servants of God. Yan ang tinuro sa atin, mga minamahal ko. Wala po rito yung matayog, hindi po. Lahat po tayo rito ay sadyang mga abang lingkod lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sinasabi po, bawat tao, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sinasabi ko, sa magitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip ng kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa, mga minamahal ko. Kaya nga, mapalad po tayo. Pag lumipat ka pa sa ibang kongregasyon, ikaw rin nasa tama ka na, huwag ka nang pumunta sa mali. For sure, 100%, this is the true church of the living God. Narito ang mga tunay na mananampalataya. Tinuruan kung paano maglingkod sa ating dakilang Diyos, maging banal at magkaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. And finally, mga minamahal ko, maging perpektong halimbawa ang ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children sa buong pamilya, mga minamahal. Kaya tayo po lalong nagiging matatag. Yung pagpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkausap mo nga, kahit yung mga apo, mga minamahal talagang mabibless ka. Mabibless ka sa mga pangungusap nila. Mga minamahal ko, talagang grabe ang paggalang nila sa mga kapatiran. Grabe ang pagpapakumbaba nila, mga minamahal ko. Kaya nga sinasabi po sa unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 6, make this a memory verse. Isa puso natin, mga minamahal ko. Ito ang tatak ng tunay na Kristiyano sa huling panahon na ito. Amen. Praise the Lord. Unang Pedro, Kabanatang 5, talatang 6. Atin pong basahin. In the first book of Peter, chapter 5, verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 6. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang ay kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po'y isinapuso at isinagawa, mga minamahal ko, ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Hanggang kasalukuyan natanyag ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. This is the most faithful church. At kasalukuyan, mga minamahal, patuloy na nagdaragdag maraming kaluluwa. Doon sa ibang pananampalataya, nagbabawas at nagbabawas. Bakit? Natutunan nila, wala pala ako sa katotohanan. Kaya dito, mga minamahal ko, ang sinasabing multiply. Go ye and multiply. Ito po ay nagaganap sa ating banal na gawain, mga minamahal ko. Bagamat, ilan lang po yan, yung mga nawawala dito dahil because of pride, mga minamahal ko. Tandaan nyo po, yung ikaw ay mawala sa banal na gawain na ito, ibig sabihin, nagmamataas ka.
Ngunit kung narito ka, nagtitiis, nagpapakumbaba ka, isang araw, hindi talaga yung mga patotoo. Mga minamahal ko, talagang grabe ang mga patotoo. Kumbaga sa imposible yun eh. Talagang imposible sa tao. Pero dito, yung mga narinig, yung mga buhay na patotoo, posible po. Dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga mga minamahal, sa bawat isa sa atin, sabi nga, handle with care ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Datapwat bantayan natin, lalo na sa panahon natin. Magsidaing tayo na panghawakan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang makatakas tayo sa mga bagay na mga nangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Pasalamatan natin kasalukuyan ang ating dakilang Diyos magpasahanggang panahon, mga minamahal ko, dahil sa kasalukuyan sa Pilipinas, level 1 lang. Ang mga krusada, ang mga anniversaries, pag ikaw ay nakadalo, sabi nga, revival talaga. Ang mga taong naliligtas, samantalang sa ibang bansa, ang dami nangangamatay, mga minamahal ko. Patuloy ang pagdami na naman ng COVID-19. Isabay po nating ipanalangin sa dako po ng Taiwan. Sabi nga po ng ating minamahal na mga kapatiran doon, nag-lockdown na ang mga kumpanya. Siyempre kasama nila mga COVID din sa company, nadadamay na rin sila. Mga minamahal ko, ayon po sa bilang almost 100,000 ang affected. Dahil nga binabaliwala na ng gobyerno, sige magtrabaho kayo kahit may COVID, kaya naapektuhan po ang lahat. Please pray sa ating minamahal na mga kapatiran. Maging sa China, sa South Korea, mga minamahal ko. At sabi ng banal na kasulatan, magsidaing upang kamtin at makatakas tayo sa lahat ng mga bagay na ito. Ito na po yung panahon. Igugol na natin ng 100% na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung tapat na walang pag-aalinlangan, mga minamahal ko. Sa Kanya lang ang kapurihan. Para sa Kanya ang lahat, mga minamahal ko. Ang layunin na yan, bawat luha mo, bawat pagsusumamo mo sa ating mahal na Panginoon, merong kaluluwa na naliligtas, nakakalasan doon sa bitag ng kaaway upang magmana pa ng buhay na walang hanggan. In these last days, kung nangihina ka, tumingin ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag mong kalimutan ang pangangaral ng ating beloved parents in the Lord. Magpuri ka at magsumamo. Huwag kang tumingin sa kapwa mo. Huwag kang tumingin sa mga bagay na makakasira na yung pananampalataya. Hanapin mo ang mga nawawalan tupa. Yung may mga karamdaman, may mga problema. Lahat ng paraan gawin mo. Dalhin mo sa banal na gawain. O, di doon ka nakatuon. Lahat magsabing praise the Lord. Pag nakita mo ang mga bunga, dahil sa iyong pagtsatsaga, mga minamahal ko, makita mo ang mga bunga ay magiging tapat sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pati ikaw din, minsan darating ang panghihina mo. Makita mo nagpupuri, ay talagang ipapalakpak mo ang iyong kamay at pasasalamatan mo. We are the royal family of God. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Humingi tayo ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong manlupaypay. Sa huling panahon na ito, kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga sa huling panahon na ito sa mga awitin, sa mga pahayag, people needs the Lord. Without God, we could do nothing. Sa lahat ng mga bisita, mga baguhan nating live webcast viewers, iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
lumapit po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang ibinibigay ko pong pagkataon sa ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Preacher Barry Joey Mancera. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, huwag po kayong mahiya. Dito po kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ng formal ang ating dakilan sa buhay habang ating inawit ang papuring awit ito. Gawin natin panalangin ang awit ito at ating ito sa ating mga kamay upang patuloy natin madama ang banal na presensya ng ating dakilan Diyos. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako. Yes, Lord God. Hallelujah. Ngayon at sa oras ng pangangailangan ko, aking itataas, aking kamay at pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Mayroong sumasabay, Yes, hallelujah. problema at paghihirap sa aking kumakahay. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Sa lahat ng pagsulong hanggang sa'yo pagbabalik. Panginoon, Hallelujah, hallelujah. tulungan mo ako. Yes, ngayon sa oras ng pangangailangan ko, aking itataas, aking kamay at panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat takbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakawan. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa iyo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Pagyayaman ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa'yo magbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbaying ito.
iniibig. Tayo pinasa huling panahon na mga minamahal. Lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga inibig ko, patunay lamang na wala tayong mahihinga ng tulong sa panahon na mapanganib na panahon, kundi sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. At tayo pinagpalasal at ang pinagpala sapagkat sa tuwing tayo dadaing sa ating pinakamamahal na Panginoon, meron bumabakap sa atin na tunay na pastor ng ating kadalawa totoong propeta ng Diyos na sa kanilang panalangin sa ating daing at pag-iyak sa ating mahal na Panginoon. Minsan dumating sa atin ang mga kabigatian, ang mga problema, karamdaman. Minsan iniisip natin na tayo para bagang pinabayaan ng Diyos, subalit kailanman hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos na buhay. Bagkus tayo minsan na nagkukulang, tayo nagkakamali, minsan nagkakasala pa, mga inibig ko. Ang hinihingi na lamang ng ating dakilang Diyos na buhay, na tayo pagpakubaba, aminin na tayo nagkamali, nagkasal sa harapan niya. Kaya mga inibig ko, ito ang tamang panahon. Sabagat hindi natin alam ang kanyang pagbabalik anytime now, rapture will take place any moment. Subalit kung tayo po ay magpaisi-isa maglingkod, hindi natin ibibigay na 100% ang pag-ibig natin pag-ibig sa Diyos, pinibig ko. Mahirap maiwan, mga iniibig. Kaya paghawakan natin yung turut aral ng propeta ng Diyos. Nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. Kaya maglingkod tayo ng mga tapatan. Lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, mga iniibig ko. Ay habang patuloy natin ang daramang patibay sa bisay sa ating pinakaman na panahon, patuloy natin siyang pasalamatan. Itaas mo kami, mga kapatid. Magsumamo ka, magpakubaba ka ngayon sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magmamalik. Kailangan kita, aking Panginoon, Kailangan ka sa namin, mahal na mahabang Panginoon. lakbayin Kailangan ka namin dakilang Diyos. Pamawakan mo kami, panatagin mo kami, pananampalataya. Hanggang sa inyo na namin na magkamali. Wala kaming ipapahinga ng tulong. Hanggang sa inyo lamang kami pinakamamahal na Panginoon. sa'yo magmamalik. Kailangan kita, aking Panginoon, We'll never sa so much. mahabang We'll lakbayin never did Jesus. Thank you so much, dear Jesus. tulungan mo ako, Yung word of impression, magsipayo ni mo ka. patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magmamalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magkabalik, hanggang sa'yo magbabalik. Amen. Praise the Lord. God bless you, blood minister P. Friends, sa lahat ng ating iniibig na mga baguhan, mga bisita ngayon, mga sa ating mga guest viewers, ating po napakinggan na napagandang ebanghelyo ng kaligtasan, inibig ko, upang kayo po makatiyak at makapagbantay na totoo, mga inibig ko, sa nalapit na pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po niyong gaganapin sa oras nito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay. Nang sabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya po nakukuha sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Napakinggan nyo kanina ang mga pinagpalang buhay na patotoo, ang ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong malit na palataya sa inyong puso, yan po yung magagamit sa nalapit na pagbabalik ng ating dakilang sa buhay. Pananampalataya, sabi ng Biblia, hindi mo nakikita sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya,
kailanman hindi ka kalulugdan ng ating mahal na panahon. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya na may isang Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napahalaga po ng pananampalataya. Pangalawa, ang makadiyos sa pagsisisi. Sabagat ang sabi ng Biblia, lahat ng tayo nagkasala at walang umabot sa kaluwatan ng Diyos. There is none righteous, no not one. Walang simang matuwid, wala. So paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Kinakailangan na tayo magsisi ng taos puso. Pag tayo pinagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa gawang makasalanan. Iiwan na po natin ginagawa. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At upang magawa mong tuluyan niya, kinakailangan ganapin mo ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagkapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sularin kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo na iwanin doon lahat, sa kanang bagong nilalang, born again Christian ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Nasabi sa Roma 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay, makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At hindi matatapos yun doon, kinakailangan ay yung pagkapatuloy pananatili upang yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptismohan ka ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang Diyos sa buhay? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagkapatuloy, at ganapin at unawain ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, magiging sa ating beloved webcast viewers, pakitaas po niyong dalawang kamay. Pakipikit na po niyo yung mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin sa sambitin, kasama ng taos pusong pagsisisi sa ating dakilang Diyos na po. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo makaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, at nangangako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Patuloy po kayo magsisi, kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, na pinagpupunan ng mga biyaya sa po ng dalangin na aming minamahal at ginagana ng Pastor Evangelista Will Almeida, Interprapa o God, sa aming mga iniibig ng mga paguhan nandito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers throughout the world, at manggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan, at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, at ito ang simula ng kanilang paglingkod sa iyo, Diyos, and save their all loved ones, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yun na sasagaw pa lang pala tayo pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, ganapin niyo po yung pangatlo, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong uwi na hindi po nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ng Diyos inyong kasalanan, ayaw niyong gagaling yung karamdaman, ayaw niyong mawalan yung mga problema. So basta pag uwi niyo mamaya, magganapin yung pangatlo, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang tsak na bagay. Pag uwi niyo mamaya, baon-baon yung kapatawaran na nagmumula sa ating pinakamamahal na Kristo, kagaling ng karamdaman, at yung kasolbahan ng mga problema ay mapresga. At hindi natatapos yun, magpapatuloy kayo, at yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu sa inyong pananatili, pagsagawa ng kanyang banal na kalooban. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, pray for the sick, ako rin po yung binibigay pong panahon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved co-preacher.
Brother Hill, tayo po mahal magkaisang dumalangin para sa lahat ng ating mga prayer request. Magsisipo muna tayo mga minamahal. Dakila po namin Diyos na mapagrihan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Yesus sa pangunang panalangin. Ang beloved of our Pastor, Evangelist, Waldes, Ronald Meday, and Time Prophet. Kami po ay lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi sa mga kami nasumpungan, sa mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami at tulungan mo kami, malapay. Masunod po namin lahat mong kautosan, malapanginoon pa maging handa sa dakilang araw na pagbabalik. At habang kami nag-aantay, malapanginoon, kami po ay magamit mo rin po sa napakalawak mong gawain, sa pagligtas ng napakarami pang mga kaluluwa, malapay, lalo na po ng aming mga loved ones, malapay noon. Hallelujah, hallelujah, patuloy. Aming pasasalamat sa iyo, malapay noon. Napakapalad po na, pinagpala kami sa lahat ng pinagpala. Natagpuan po namin ang tunay na katotohanan, tunay na ebangyelyo kaligtas, ang daladala na amin na maginigalang Pastor Evangelist, Waldes, Ronald Meday, beloved children, malapay noon, pinakaingatan ng buong katotohanan, at ngayon pinagpala mo kami, malapay, nararanasan po namin totoong pinagpala at masaganang buhay at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Patuloy na kalakasan, mahabang buhay na amin, mga ginagawa, Pastor, the beloved children, all the multiple blessings na binubuhos mo, malapay noon, sa buong sambayan na ginagawa, magulang sa iyo, ay higit pa sa kayamanan ng buong mundo, malapay noon, sapagkat malapit na pagbabalik, malapay noon, upang patuloy na papangalagi sa Ibanghel sa buong kinapal, malapay noon. Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, malapay, Mama, minamahal, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman, isipin po natin ating kagalang-galang, Pastor Evangelist Waldes, Ronald Meday, naglehas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, Mama, minamahal, sa lahat, mga kapatiran sa buong Pilipinas po mundo, at i-cast out po natin lahat masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo. Banggitin niyo po, Mama, minamahal, hallelujah, mga masamang espiritu, ipalaya sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, money, being glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, from stop right now, in Jesus' name, be healed, and blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, malapay noon, sa lahat ng aming pong, hallelujah, nakamta ng mga pagpapalat katugunan sa lahat ng aming mga dalangin. Salamat po sa iyo, malapay noon, bilang pasalamat sa ating dakilang Diyos. Magitin po natin mga a million times sa pagpupuri sa ating malapay mga kapangyarihang salitang hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso mo na 3 beses, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapay. God bless you so much, mahal. Praise the Lord. At narito po.